Punta naman tayo sa Asian Games. Nagsimula ng magpapawis at mag-ensayo ang mga national judokas sa Rizal Memorial Sports Complex. Ito ay bilang preparasyon para sa 17th edition ng quadrennial meet na gaganapin sa Incheon, South Korea. Para sa kabuuang report, narito si Cristabel De Leon. Isang araw na lang at magagawa ng burahin ng Pilipinas ang record sa pinakamahabang basketball game sa talaan ng Guinness Book of World Records. Simula noong alas 9 ng umaga ng Lunes, patuloy na naglalaro ang 24 players mula sa walang iwanan at bounce-back teams sa basketball marathon na sinasagawa sa Meralco Gym sa Ortigas. Pero ayon kay Discovery Access official at organizer Jack Ruby, may ilang mga problema na silang kinakaharap subalit pilit na ipinapagpag ng mga magigiting niyang players. Bagay na sinuportahan naman ng life coach at strength expert na si Mark Solano. The mood is still up, very much up. Ang worry ko lang talaga yung the small injuries, yung marami nagkaka-foot blister, tapos meron ding hydration concerns. May one case of depression. Kaya pa. Mental toughness. And just this morning, we had a great, life coaching huddle, a team huddle. And everyone was crying, but it's a cry of, it's a sign of we want to fight and we will finish this. Maliban sa mga minor injuries ng players, tila conscious na rin si Ruby sa mga maaaring pagbusisi na gagawin ng isang representative mula sa Guinness Book of World Records. Ang organisasyon natatansya kung nabura ba o hindi ng Pilipinas ang record na kasalukuyang hawak ng Missouri, USA. Ang biggest concern lang talaga namin is, what will Guinness say? Did we comply dun sa guidelines niya or did we overlook anything? Yun yung biggest concern kasi we are subject to the whim of this Guinness adjudicator. Pero sa kabila ng iba't ibang balakid, tiwala si Ruby na magagawa nating tapusin o higitan pa ang 120-hour target bukas ng alas 9 ng umaga. We're on track. Actually, more than on track kasi talagang mukhang mabibit namin yung score. Ang kasalukuyang world record sa longest single basketball game played ay nakatala sa 112 hours and 13 seconds, bagay na gustong burahin ng mahigit 2 araw ng bansang Pilipinas. Para sa PTV, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala mga kaibigan, yan po yung tangka ng Pilipinas na mabura. Hopefully, mamaya pong alauna ng madaling araw, nabura na po natin yung record, but it will still depend doon po sa magiging pag-review nun pong official mula po sa Guinness Book of World Records na darating po mamayang madaling araw. Pero ang atin pong target na matapos yan is tomorrow 9 a.m. Samantala, balikan ko lamang po yung naikwento ni kaibigang Dennis Principe kanina kung saan ay nagsimula na nga pong magpapawis at ensayo ang atin pong mga national judokas dyan sa Rizal Memorial Sports Complex bilang paghahanda sa 17th edition ng quadrennial meet na magaganap po sa Incheon, South Korea. Yan po ay yung Asian Games. Para po sa kabuang detalye, narito ang report ni Ms. Cristabel De Leon. Puspusan ng pagsasanay ni Airman First Class Gilbert Ramirez para sa pagsuong sa Incheon Asian Games sa Setyembre. Ayon sa lightweight judoka, ito na ang ikatlong pagkakataon niya na mapabilang sa ASEAN-bound Team Philippines at gagawin niya ang lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Medyo alam ko na rin po yung kung anong feeling na nandun, ma'am. Kaya medyo hindi na ako ganong mangangapa ngayon. Kailangan training, ma'am. Huwag magmiminti sa training ko. Kaya dodoblehin yung training ko, ma'am, para makahabol ako, ma'am, kung ano po, ma'am, yung kulang. Siyempre, ma'am, para sa atin po kasi ganun naman po palagi, ma'am, eh. Nakakaya po kasi pag pumunta ka doon na sandali ka lang, matalo ko ng sandali lang. Kaya nakakaya umuwi, ma'am. Ganun po yung feeling, ma'am. Sa panig naman ni National Head Coach Roland Llamas, nananalangin siya na sana ay magkaroon ng advantage sa pairing ang mga Filipino judokas upang maka-advance sa mga susunod na rounds. So, hindi naman kaila sa inyo. Pag sinabi ng Asian Games, nandiyan yung mga powerhouse na bansa like Japan, yung Russian territory, yung Kazakhstan, everything, Korea, lahat sila. Pero, ako naman, nasubukan na rin namin explore itong mga bata sa mga iba-iba. So, depende pa rin ito sa sa judo kasi, meron kaming yung pairing yung last bago mag-tournament. So, merong pairing yan. Pag napunta ka doon sa bracket na medyo may kamalasan ng konti. Pero pag nalinya ka, medyo
Lalo na kung may mga Southeast Asian, medyo magandang break yun. Kasamang magsusuot ng national tricolors ni Ramirez ay sina SEA Games gold medalist Kiyomi Watanabe at ilan pang mga atletang papangalanan sa mga susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa collegiate basketball, sinibak na sa pwesto ng UE Red Warriors ang men's basketball coach nito na si Boise Samar. Ang balita ay kinagulat ng gusto ng mga supporters ng UE, lalo't biglaan ang naging desisyon ng management. Si Samar ay isa sa pinaka-consistent coaches ng UE kung saan ay nagawa pa nitong iatid sa Corona ng 2013 Phil Oil Flying V Championships ang University Belt Squad. Maging ang mga assistant coaches ni Samar na sina Bay Cristobal at Nomar Isla ay sinibak na rin ng Red Warriors. Sa ngayon ay wala pa malinaw ng tugon ng pamunuan ng UE sa kung sino ay ipapalit nila sa pwesto na babakantihin ni Samar. At sa pinakahuli pong impormasyon na nakarating sa PTV Sports, mukhang kinu-question po ng pamunuan at ng sponsor ng UE Red Warriors tanduay di umano ito pong pananatili ni Ginoong Boise Samar sa kampo ng kanilang karibal na San Miguel Corporation. Magsasagawa po ng press conference mamayang hapon ang UE Red Warriors. Sa professional basketball, nahaharap naman po sa isang mabigat na pagsubok ang defending champion Alaska Aces sa darating na laro nito ngayong PBA Commissioner's Cup. Bukas po ay sasagupain ng Aces ang kasalukuyang second placer na San Miguel Beer sa isang rare out-of-town game sa Biñan, Laguna. Galing man po sa panalo ang Alaska, may losing record pa din ang Luigi Trillo mentor team na ngayon ay may 2-3 tally. Katabla ang Philippine Cup finalist na Rain or Shine sa 5th place. Namayagpag naman po ang San Miguel na ngayon ay mayroon ng 5-1 record o isang game lamang ang layo buhat sa league leader Talking Tex na may tanga na perfect 6-0 slate. Inaasahan din po na magiging problema para sa Aces ang tumataas na kumpiyansa ni San Miguel import Kevin Jones na may impressive per game averages na 31 points at 16 rebounds. Bukod pa ho dito, 3 local players pa ang may double-digit averages sa scoring sa pangunguna ni reigning most valuable player Arwin Santos. Sa panig naman ng Aces, nananatili ang tiwala ni Trillo sa kanyang import na si Rob Dozier kahit na 21 points at 13 rebounds lamang ito ngayong conference. Si Dozier ang import din po ng Aces nang makuha po nila ang Commissioner's Cup crown na ikinagulat po ng marami nung nakaraang season. 3-0 yun na. Nagulat. Sa PBA pa rin, tila hindi na natutuwa ang fans ng Barangay Ginebra San Miguel sa patakbo ng coaching staff sa kanilang mga players. Kung kaya't sila ay nagbabadya na ng boycott sa mapaparating na games ng crowd favorite squad. Narito ang report ni Carmela Sison ng Polytechnic University of the Philippines. Dahil sa umunoy kawalan ng hakbang ng management, nagwawala na ang mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel. Ilang fans ng Gin Kings ang aming nakausap at karamihan sa mga ito ay nagbabanta na ng boycott sa mga laro ng crowd favorite squad. Ayon sa isang aktibong fan ng Ginebra na si Momon Sorellano, hindi na sila natutuwa sa tila insensitivity ng pamunuan ng San Miguel Corporation. Ang usap-usapan ngayon ng mga Ginebra fans, boycottin yung laro ng Ginebra. As in, panoorin para makita rin nila na wala lang sumusuporta sa Ginebra. Kailan niyo balak gusto gawin yan? Sa venue. Pag-uusapan pa lang yung ganun eh. Kahit naman ibang fans ng may nakakausap ako, fans ng San Miguel, walang mararating talaga Ginebra. Ang isa namang fan ng Ginebra na aming nakausap, nagsabing nauubos na ang kanyang pasensya sa patuloy na pagsuporta sa Ginebra na tila hindi naman aniya inaaruga ng management. Mukha ba ako hindi naiinis? Haba-haba lang pasensya ko, ngayon lang ako naiinis ulit. Bad trip ako, sir, sa video yan. Parang kami na lang ba? Sa kanila hindi nag-reflect. Parang ano pa niyan? Parang kayo nagdadala. Parang kami never say die. Tapos sa kanila, hindi nag-reflect yung ganong attitude. Yung okay na foundation sa coaching staff. Kasi ang gulo-gulo po talaga. Wala po silang sistema. Tama, si Kabato. Ang Ginebra ay matagal nang pinipetisyon ng mga fans na magpalit ng import at ayusin ang magulong setup sa coaching staff nito. Pero paniniwala ng mga fans, nakakaapat na talo ang Kings kaya tila napupunta umano sa binging-tenga ang kanilang hinaing. Para sa PTV Sports, Carmela Sison, Polytechnic University of the Philippines.
import ng rain or shine na si Wayne Chisholm. Kahapon po, ibinigyan pa siya ng welcome lunch ng kanyang bagong PBA family. Papalitan po ni Chisholm ang dating elastopainter import na si Alex McLean. Para po sa karagdagang detalye, narito si Miss Mary Grace Aliave ng Polytechnic University of the Philippines. Magpapalit na ng import ang Rain or Shine Elastopainters. Kahapon ay nahuli pa ng PTV Sports ang welcome lunch na inhandog ni Rain or Shine Team Manager Boy Lapid kay former Tennessee Volunteers forward Dwayne Chisholm. Papalitan ni Chisholm ang original reinforcement ng Elastopainters na si Alex McLean. Ayon kay Chisholm, excited na siyang makapaglaro sa PBA lalo't magugunit ang dati siyang original import choice ng Barako Bull Energy bago lumabas ang problema nito sa kanyang dating team sa Hungary. I'm very fortunate and very happy that Rain and Shine gave me a chance. Kasunod nito, nangako si Chisholm na tutulungan niya na makabalanse muli ang kampanya ng Rain or Shine na talagang nangapuhap ng forma ngayong Commissioner's Cup. I would call that opportunity to help a team out and get the team back to the land where they shine at. So it's not pretty much pressure. I just got to play through it. Sa Lunes ang unang tour of duty ni Chisholm para sa Raymond Yu at Terry Ke franchise, katapatang wala pa ring panalo na Global Port Batang Pier sa Smart Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Mary Grace Aliave, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, sa kanila pong ikasyam na taon, matagumpay na naidaos ang Coten Golf Cup sa San Pedro, Laguna kamakailan. Mga engineers at architects po ng bansa ang dumalo sa one-day event upang mag-distress at mag-relax. Narito pong muli si Miss Nicole Ramos. Taon-taon na yung sports na golf ang ginagamit na respite at pahinga ng ilang mga bantog na engineers at architect ng bansa. Sa ikasyam na taon ngayon, matagumpay na sinagawa ang Coten Golf Cup sa KC Filipinas Golf Course sa San Pedro, Laguna. Nilahukan ng may 286 participants mula sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin ng Coten Golf Cup na pansamantalang pagpahingahin ang isipan ng mga engineers and architects na expose sa tensyonadong trabaho. Mga engineers natin laging busy, so nag-spare sila ng one day in a year na makasali sa atin. Heartwarming. It was fun. Though score was not that good, pero yung yung bond nandun every year. Sa panig naman ni Coten Enterprise Vice President for Marketing na si Miss Malu Doles, taon-taon ay panata na nila sa kumpanya na magkaroon ng mga recreational events na nakasentro sa sports. Naniniwala si Doles na sports ang isang magandang avenue para ilayo sa anumang sakit na dulot ng stress. Hindi lamang ang mga engineers at architects, kundi maging ang mga pangkaraniwang tao. At inaabangan talaga ito ng lahat ng players. Isa to sa pinaka gusto nilang tournament ng taon. Parang pagpapasalamat namin sa mga client namin like yung mga engineers, architects, and contractors na nagpapatronize ng product ng Coten. Nangako si Doles na gagawin nilang mas malaki ang event na ito sa susunod na kung saan ay balak nilang i-accommodate ang lahat ng mga nagnanais na sumali. Ang Coten na pagmamay-ari ni Ginoong Alex Ting ay dati ring chief backer ng ilang major cycling events sa bansa. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa football, bukod sa scheduled international A-friendly matches kontra Nepal sa Abril 11 at Al-Ali Sports Club sa Abril 14 na kapwa gaganapin sa Doha, Qatar, inanunsyo na ng Philippine Football Federation na babalik sa bansa ang Philippine 11 upang makabangga ang Malaysia sa isang friendly sa Cebu City Sports Complex sa April 27. Huling nakatunggali ng ASCON sa Malaysian counterparts noong Marso 1 na nauwi naman sa scoreless draw sa host nation. Ang seryeng ito ay bahagi pa rin ng preparasyon para sa AFC Challenge Cup na gaganapin sa Maldives sa buwan ng Mayo. May isa pa tayong story, Brad, yung recap ng NLEX Boracay Ram kagabi. Pero mamaya na natin i-share. Mr. Ronald Delatre. Boss, Mr.
Mr. Rodrigo Franco, nakikinig po yan sa radyo kung siya po yung nasa daan. Yun ang team manager, Brad, ha? Si Ronald Dulatre, kasi nabasa ko nung nakaraan. Hindi ko alam kung saan ang team Hindi manager. dito yun. Hindi sa spin. Ang team manager. Hindi sa solar. Si Alan Gregorio. Ay, ganun? Saan kaya yun? Ronald Dulatre. Boss Ronald, Sir Chief. Lapit na yan. PBA na. Level up. Konti na lang. Sige, pag-usapan nun natin yan at mga text nyo at yung gusto ho ninyong ipaabot sa amin o i-share o itanong sa pagbabalik ng PTV Smart. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. We are trying to fight back yung vacation mood. and vacation. It's Walang weekend game eh. Yeah, tapos walang PBA today. Walang PBA. Pero bukas meron na. Si nalilito na si Snowbado sa karoon ng story ngayon yung Ginebra game. Wala namang Ginebra eh. Di ba? Dito. Snowbado. How do you join us? Yes, all they have to do is follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. And for those who want to send in a text message, all you have to do is simply type in radio space, SR space, name space message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun subscribers. So send in your messages. Let's do this. Okay, pero bago tayo mag-text, yung binabanggit mo kanina, paring Sabadwa, about sa NLEX at kay Kevin. Sige nga, ikaw nga mag-intro. Sige nga, Nicole. Nicole. Sige. Ano yung tungkol sa NLEX? Bakit? Lipat tayo sa amateur basketball. Nagpakitang gila si Kevin Louie Alas para sa NLEX Road Warriors sa katatapos na match-up kontra Boracay Rum Masters kahapon. Mula sa pagkasaldak sa third quarter na 17-point deficit ay humarurot sa surge ang former Letran Knight tungo sa pag-abante sa PBA D-League Foundation Cup. Para sa kabubuang ulat, narito po ang report ko. Parang singing bilang. NLEX Road Warriors ang endgame meltdown matapos ilabas ni Kevin Louie Alas ang kanyang tunay na lakas. Sa unang yugto kasi ng laro ay nagpalitan pa ng scoring ang NLEX at ang Boracay Rum Waves. Pero pagsipa ng second quarter, dito na humarurot ang scoring ng Road Warriors. Sa likod ni na Ola Adjogan, Jake Pascual, Garbo Laniete at Alas, nakapagtala ng commanding lead sa halftime ang mga alagad ni NLEX President Rodrigo Franco. They gave us a scare and congrats. Coach really did a good job of Boracay. We were down a lot, so maybe pwede mo sabihin we played with measure of desperation. No? But then at the end of the ball, talagang tough na to crack talaga ang NLEX. Pero nang akmang nagbabadya na ng panalo ang NLEX, dito naman nakakita ng sipa sa opensa ang Rum Masters sa pamamagitan ni na Mark Bello, Warder Cabrera at Rudy Linganay. Umuraro sa scoring ang mga players ni Coach Lawrence Chongson. At sa punto na nilulusaw na ng Boracay Rum ang 17-point lead ng Road Warriors sa third kanto ay dito nagtrabaho ng parang kabayo si Alas. Pinamunuan ni Alas ang fourth quarter surge ng NLEX, bagay na ikinagulat ng Waves. 19 points at 10 assists ang hinamig ni Alas upang tuluyang itulak sa 103-94 win ang NLEX para sa kanilang second straight win, habang laglag naman sa 1 win at 1 loss record ang Boracay Rum sa kabubukas na 2014 PBA D-League Foundation Cup. Siyempre happy dahil nanalo kami sa against Boracay team, which is retooled team nga sabi ni Coach. Matapos ang laro, sinabi ni Fernandez na marami pa rin silang kailangan i-fine-tune, lalo't aral para sa kanila ang pag-relax sa third quarter. I think it's a good learning lesson for us this game. We'll continue to prepare ourselves in the press break. So
we'll learn. We'll learn from this, and hopefully, we'll prepare the next games to come. And sana natuto kami rin sa game. Susunod na makakabangga ng NLEX ay ang Hog's Breath sa April 1. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Welcome back! Okay, so congratulations po sa NLEX. 2-0 na sila, Brad. Yes. Gaya nga nasabi ni Nicole, 1-1 na may Boracay. Pero lumakas yung Boracay, ah. Oo. Okay, so basa na tayo ng mga messages ninyo. Kwentuhan na tayo. Game, Nicole? Let's start with our text messages. This one is from Lester Vivares ng Quezon. Ask ko lang po kung may balak po ba magpalit ng import ang BGSM. Thank you, and Sir Snow, ganda ng jersey mo, ah. Okay. Paparazzi na yan. Ayoko nga. Ano to eh? Igari David to, Brad eh. Mismo. Sino ito? Yun talaga yung nilaro niya. Kaya nga masikip Nilaro eh. niya. Nanonood ba siya ngayon? Oo, nanonood sila. Uy, Jen! Salamat kay Jen David. Nanonood sila ngayon. Tsaka si Gary. Tsaka si Gary. Sayo ni Gary David. Uy, magaling sumayaw yun. I'm friends with the monster. They're my bed. Kamarad mo na ba yan? Ano lang, yung clips lang. No? Ay, clips. Ako sa YouTube ako nanonood eh. Okay, game. Magaling sa ganyan si Johnny. Hindi kasi hip-hop yung sayo ni Johnny eh. Hindi ko pa siya nakita ng ballroom. Sa bagay. Same thing with Gary, hip-hop dancer siya. So pag na-ballroom, iba na yung diba? Medyo breaking na sayo. Okay, basa. Alright, from Jowski. Mga idol gwapong Sir Dennis, Heartthrob, Sir Snow, and mga beauty and brains gals. Ask lang po kung saan makakabili ng suot mo na jersey. Hindi nabibili yan eh. Bati. Yan mismo, no? Dahil kay Gary. Game no ito ni Gary. Pero meron no sa Toby's yung fan jersey. Hindi. Yung sa PBA, ano ba yun? Fan gear. PBA jerseys lang. PBA jerseys. Yung sa may venues ng PBA. Sa Axel naman yun. Mga PBA jerseys. Pero yung kasi iba-ibang mga rights may hawak, brad eh. Mga royalty. So yung Gilas, meron nun silang fan gear. Mabibili nyo sa Toby's. Okay? Kay Boss Toby Claudio, salamat sa supporter natin. Nanonood lagi. Okay, galing kay Anton. Saan na po? Right. Sana po sa si Governor Bailon yung taga-Powerade. Sana kunin po siya ng Kia. Cover niyo po yung PBA dito sa Binyan. Tomorrow. Bigyan ko po kayo ng napakasarap na puto Binyan. Wow! Sarap. Binyan. 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 Ito na. Kinokonta ko si Boss JB. Ito na. Boss JB! Ito boss, namimiss na kita. Nasa TV ako ngayon. Pwede ba kitang i-patch? May mga fan ka na mga nagtatanong kung nasan ka na tulad ni Anton. Ito, nagtanong. Pero lutas ako, baka maputol. Nandito ako sa Palawan kasi bukas mag-launch yung aming Palawan Basketball Association, otherwise known as PAPA. Kita mo? Hindi mo man lang kami inaaya, Boss J ba? Pero, hindi mo na ako naaalala, boss eh. Pagka ako na Sa Facebook na kita sinusunod everyday. Oo nga. Anyway, Boss JB, ano ba pinagkakaabalaan mo? Nasa Minahan ka yata ngayon eh, no? Hindi, nandito ako sa Puerto kasi yung kumpanya namin, yung Nickel Asia, yung kanyang subsidiary sa Puerto, yung Biotuba Nickel, nag-launch kami ng province-wide basketball league dito sa Palawan. Para Palawan ma-discover natin. Si Jerry Ibanez, kukunti may alam nun na he was born in Roas, Palawan, and of course moved to Mindoro. Ngayon, nandun na siya, rain or shine siya. So, itong liga namin will discover more talent. Pero boss, tinalikuran mo na ba talaga totally yung PBA? Hindi naman. I'm one of the biggest fans, pero hanggang dyan lang muna tayo. Yung Kia ba? Hindi pa nagpaparamdam sa yung Kia? May mga bagong pumapasok na teams, boss? Hindi, kasi although Kia ang dinadrive mong sasakyan, hindi naman, pero exciting nga na maraming papasok kasi ang dami natin kaibigan mga players na magagaling pa, pero wala pa namang kontrata, kasi, di ba? Kasampung teams lang eh. Okay. Boss JB, kasama ko si Dennis Principe tsaka si Nicole. May tanong yata si Boss Dennis. Sure. Ayop, hindi ako mawalan ng power. Go ahead. Yes, sir. Magandang hapon. Good afternoon. Balita. Yeah, sir. Tuloy pa yung colo mo? Kasi lately hindi ako nakabasa. I started last Monday, Wednesday, Friday yun. Kahapon lang, hindi ako nakapagpadala for today kasi hindi ako sa Palawan. But I'll resume again Monday, Wednesday, Friday. Ayan. Dahil alam mo, napakagaling na mag-analyze ng political landscape.
Doon siya talaga nagsimula eh. Oo. Pero sir, siguro in general, with whatever is happening right now sa PBA, ano masasabi mo? I'm of course, di ba, yung sa championships, may issues about refereeing. Sabi ko nga sa Facebook post ko, nanggaling ako dyan, losing teams always blame the referees, winning teams also sometimes blame the referees. Now, if there are issues that the commissioner has to look into, I'm sure he will look into it. No? But I think more exciting is the issue na dumadali ang teams kasi marami akong kaibigan na dating Powerade na nawala na ng kontrata but they're still either promising or still very good. No? And the more teams we have, it's better for everybody. So I'm excited na malaman na dumami na ang members ng ating liga. Okay. Okay, Boss JB, ikaw, Nicole, may tanong ka? I'm good. Okay. Boss JB, ano ba nangyari sa Powerade na franchise? Wala na? Alam ko, binenta, di ba? Binenta ba? Pero yung... alam na niya kung sa patungo, tinawanan na lang ako eh, no? Okay, Boss. Oo nga eh. Pero Boss JB, maraming salamat sa iyo. Naway makita ko ulit namin sa PBA, ano, Boss? Makita niyo ako nanonood, for sure. Oo nga, lagi ka naman nasa upper box eh. It's the only game in town. Oo. Okay? Okay. Boss. Sir, di ba meron kang fundraising every month? Oo. Meron tayong... IMPGH. Oo, kasi kailangan natin tulungan yung mga kababayan natin na charity patients sa PGH. Alam niyo naman, 90% of the patients sa PGH aasa lang sa tulong ng iba. So, sa pananaw ko, tayo naman na pinalad na wala tayong issues na ganyan. If we can do what we can, di ba, parang pay it forward, kung Kristiyano ka, maniniwala kang may karmang good na pupunta sa'yo pag makatulong ka sa iba. So, gawin natin. Okay. Boss JB, isang tanong na lang. Wala ba nag-aalok sa'yo para maging isa sa mga governors ng PBA? Ikaw naman. Wala. At saka, ewan ko kung focus ako dito sa liga namin sa Palawan ngayon eh. So, dyan, governor ako. Dito, commissioner ako. So, commissioner na lang, di ba? Hindi kasi may isang bakante ngayon eh. Di ba? Ganun ba? Oo. Tingnan natin. So, open ka doon. Open ka doon. Open ka. Huwag ka ma-intriga ha. Sige na. Hindi, pero open ka doon, Boss JB. Well, it's always nice to have basketball and that's why sabi ko sa'yo, I launched this league here in Palawan. So, let's do what we can to have basketball. Pero yung San Miguel ba, hindi ka kinausap? Kasi boss, yung bakante yung kay yung iniwanan ni Nasira. Hindi ako nakausap for that. Kasi yun ang next chairman. Pero chances are the person who will replace Eric will not be the next chairman. Kasi if you remember, I was the next chairman of the supposedly. PBA. Diba? But when I was replaced by Governor Ronnie, it did not follow that the chairmanship went with him. In fact, he was not made vice chair of the league kasi bago pa lang siya. Kasi he was not qualified kasi hindi pa siya umupo sa board. Ikaw, nakaupo ka na sa board, di ba? Well, yeah, but they could argue that I'm a new guy again in a different team. So the others can argue na it has to go to the third in line, not the next in line, di ba? Of course, you can argue that if the returning person used to sit on the board, then perhaps. Pero that you can go either way. You can argue either way. Baka mapunta kay Noli yun. Sige, boss, ha? Thank you, ha? Okay, see you. Salamat. Naglalaro yung utak ni Dennis. Okay. Thank you, boss JB, ha? Ingat ka. Thank you, mabuhay ka, boss. Pogi mo na lang. Naisip ka, ha? Naisip mo? Hindi. Hindi ka patuloy niya. Okay. Ikaw na lang. Okay, so ito muna. Video ni Meg. So, ito yung tuwing... Inside Sports. Tayong Inside Sports na segment with Meg Show. So, kung saan may mga iba't iba siya mga sports na pinag-aaralan o maging yung mga amenities, no? Sa tabi nun. Very Kaya, cool. panoorin ulit natin ang... Inside Sports. Enjoy! Try ko, ha? Ganun yun. Nakuha mo yung basic. Kilala sa nakakamanghang seascapes, wildlife terrestrial at aquatic magnificence, dito sa Puerto Princesa sa Palawan sumasalang sa training camp ang Philippine Fin Swimming Team. From windsurfing to scuba diving in Anilao, Batangas, let's now explore the beautiful province of Puerto Princesa, kung saan nakabase ang training camp ng Philippine Fin Swimming Team. Kaya naman dinalaw ko ang Ramon V. Mitra Sports Complex, kasama ang Fin Swimming National Team, kung saan e-explore natin ang iba't ibang fin swimming style. At una na rito ay ang apnea. Tara!
Bagamat isang sport na masasabing hindi gaanong kilala ng mga Pilipino, hindi naman maikakaila, nakatakot-takot na gintong medalya na ang napopo ng ating mga fin swimming. Kaya naman, hindi na itago ni Sir Ambrose Rustico Yap ang katuwaan sa pagkakapili ng mga national fin swimmers sa Puerto Princesa bilang lugar ng pag-iensayuhan. It's a great honor no, na dito nagawa yung center ng training. Maganda naman yung response ng mga athlete at they were very focused on their training. Ang fin swimming ay isang uri ng disiplina sa paglangoy, gamit ang iba't ibang gear tulad ng snorkel, diving mask, monofins o bifins, ang dalawang kategorya ng sport. Kaya naman higit na mas mabilis ang pagsisid ng mga bihasang fin swimmers kumpara sa kanilang mga counterparts na regular tankers. Ngayong hapon, sisiyasatin naman natin kung ano ang apnea. Yung apnea is underwater siya. Ang rules is wala talagang, hindi ka pwede mag-up to 50 meters lang. Yung distance lang. Hindi ka pwede mag-surface sa water. Siyempre, alamin rin natin ang basic equipment ng apnea. Apnea is only monofin din siya. Dalawang klase yung monofin na ginagamit. Meron sinasabi nila na sprints monofin, saka yung glide fin sa monofin. Sa bawat sport, hindi mawawala ang rules and regulations. Paano nga ba sa apnea? Dapat hindi ka mag-surface up to 50 meters. Importante sa fin swimming ang speed at precision ng galaw ng bawat atleta. Kaya naman sumasailalim sila sa dibdibang strength and conditioning program. Actually, yung ginagawa ko sa apnea, hindi ko sila more on mag-breathe para lang may reserved oxygen sila sa body nila. Tinry ko rin lahat na techniques kung ano ang mas easy way sa kanila and then fastest way yung time nila na mabilis. At dahil maganda ang programa sa fin swimming, tunay na napakaraming benepisyo ng sport na ito sa aspeto ng kalusugan ng tao. Endurance nila mahaba, saka yung sa health nila. Fit sila sa everyday life nila. Hi, it's time to see apnea in action. Kaya naman ipinakita sa akin ni Coach Toyski kung paano humataw ang kanyang mga estudyante. At dahil advance nga ang skill na kailangan dito, pinanood ko na lang sila. Go! Yan siya, yung underwater, yan, yung movement, yung undulation, dapat malakas yung core mo up to do sa 50 meter. Walang hingaan yan siya. Wow, ang galing! Bukod sa napakabilis nila, impress ako sa kanilang long tower. Nakita niyo yun? Hindi talaga sila huminga sa kabuuan ng kanilang paglangoy. Pero syempre, importante rin na ipakita ang galaw ng katawan ng mga fin swimmers. At ito ang tinatawag na undulation. Ano yung tamang pag-undulate? Anong form yun? Yan. So dapat naka-butt up, yung kick niya dapat sagad sa ilalim. And then yung streamline niya dapat hindi gumagalaw yung head position para yung streamline mo dire-diretso hindi ka mag-submerge sa ilalim. Sa aking pag-explore sa niya, talaga namang na-impress ako sa dedikasyon at disiplina ng mga estudyante ni Coach Toyski. Lalo pat importanteng malakas ang core at lungs ng katawan sa sport na ito. Paano ba yan? Sobrang nag-enjoy ako sa first fin swimming style ko dito sa napakagandang lalawigan ng Puerto Princesa. Kita-kita po tayo muli next week as I continue to explore the world of fin swimming. Until next time, this has been Meg Siozon for Inside Sports. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa Bazang PTV Sports. Welcome back. Sa tingin niyo ba kaya niyo yun, yung lumangoy na tuloy-tuloy na hindi humihinga? Meron naman eh. Tayo? Kagaya nung kanina. Kaya niyo? May naman eh. Ang tawag doon? Snorkel. Yeah. Pero, I mean, mahirap din yun Oo, sa bagay. Kasi yung core mo, kasi yung feet mo may point ka. Kailangan, ano ka. Pero yung Brad, yung anak ni Ronnie Matias, marunong na agad.
Wow. Oo, si Timothy Rohe. Galing ah. Gumraduate ngayon. Okay. Happy si Coach Pido dyan, Brad. Saka si Sare de Jesus, saka Matias family. Nagagamit ba ng Kay gusto? Ronnie. Sabi, ito mga Kaya ano, palaban. Kaya naman yung apelido ng anak mo, Ronnie, iba o Rohe? Timothy Rohe. Joke lang. Magsasa kasi si Jeda. Okay, basa ba? Basa tayo ng mga text. Let's read this one from Ninong. Mga bossing wala ba balita na palitan ang import ng Hinebra. Magulo coaching ng Hinebra. Pabago-bago ng sistema. Thanks, more power from Binan, Laguna. Binyan. Sorry, Binyan. Enye. Takot bigla. Sorry. Okay. Bago ka pa bumanat. Si Dennis, ikaw na sumagot. Dennis, may balak ba? Hindi, nasa balita na yan eh. Naghahanap na raw eh. At the end of the week, ang target po nila bago maglinggo, meron na silang nakakuha. Meron silang dalawang negotiate nag-back down. So, nag-ensayo po sa Leon. Malamang, siyempre. Bayit siya dun eh. Diba? May ano yan eh. May ano tawag doon, Brad? Yung... Guarantee. Yung guaranteed contract ko yan. Yung kung kunyari, 2 buwan yung kontrata nila, tapos at the first week, pinalitan siya, yung 2 months, so sweldoin niya. Okay? Basa pa? Yung buo. Oh. Let's read from our Facebook messages. This one is from Leah Chim Lee Worth. Gandang hapon mga idol Dennis, Snow, and Nicole. Totoo po ba na si Southern Land, maybe it's NASA. Hindi natuloy yan. Hindi natuloy na yung import ng Hinebra. May NBA call-up siya eh. No? Okay. So, naghihintay siya ng NBA Tapos kung call-up. hindi daw, sino-sino ang prospects nila at ila-line up? Si na Jens po ba natin. si Jens Nosso? Jens natin, hindi pa. Jens. Hindi Sana pa. bumalik na sa Hinebra si Jowo. Thank you po. Sino? Baka si Joe. Dudut? Oo, si... Jaworski. Jaworski. Ay, Alfred Williams, salamat sa panonood ha. Taga Muntinlupa yan. Big fan ni Nicole. Yung meron tayong viewers dyan sa Michelle, sa may Luzon. Luzon ba yun? Kalayaan. Oo, si Paul Larissa. Parating nanonood sa atin. Alright. Ay, ano yung tanong kanina? Yung ano lang daw, sino daw yung possible na ilan? Wala pa eh. Wala pa. Maning Hinebra eh, malihim. Di Malihim. ba rin makakukuha din natin yan? Okay. Basa naman tayo sa Twitter. This one is from Malapit Heaven. May kapalit na po ba si Leon Rogers? Wala pa po. Pero naghahanap na. Pero dapat yun, nung ginawa nila yun, nung pa eh, no? Pero wala rin makita eh. Yun lang. Kasi yung target Darnell nila, Jackson. si Darnell Jackson, medyo Nasa Meralco na. parang meron na atang Kontrata. nakapirma na Pumirma ata na. eh. Ayun. Let's read another tweet. Si Angelo De Leon? Yes. Hello. Angelo. Ang saya talaga ng show niyo. Pabati ang Elamparo family. Salamat. John Lloyd. Pa-promo na yung jersey. Ingat. Ano tayo, hihingi tayo ulit ng mga jersey sa mga players, no? But not this kasi isa to sa mga Special favorite yan, ko eh. diba? Gilas to eh. Ganda ng tela, oh. Tingnan nyo, oh. Smart pa. Gary Mr. David, Epoch diba? Epoch Kimbo. Epoch Kimpo. Akala ko kay Gary David mismo. Hindi, ibig sabihin smart, oh. Epoch Kimpo. Smart. Kay Epoch Kimpo. Smart Sports. Ay, Boss MVP ha, nanonood sa atin si Boss MVP, baka nanonood ngayon. Ayan, baka na-timingan natin. Boss MVP, salamat po sa panonood. Okay. May request si Angelo De Leon. Good afternoon. Sana matawagan si Jeff Chan. At TV tanungin bakit 16 ang number niya. Pasabi fan sign. God bless Sige. John Lloyd and PTV. Sige, tatawagan ko si Jeff Chan ha. 3% na lang yung battery ko. Pero aabot pa to. Sige, basa ka pa ng iba dyan. Okay, let's read this one from Leo Talampas. Tuloy na po trade kay Dylan Ito na. Abazu. Mamaya na kay Dylan. Jeff, nasa TV kami. Jeff, may tatanong lang ako sa'yo about jersey mo. Number. po yun Ha? number? Papasok kita, ipapatch kita. Okay. Si Jeff Chan po, nasa kabilang linya na. Jeff, magandang hapon sa'yo. Yes, good afternoon. Pre, may nagtatanong dito, si De Leon. Okay, at tinatanong niya, ba't daw 16 ang jersey number mo? Kasi yun yung birth date ng dalawa kong anak. Yun yung birth date? Okay. So, yung panganay, Feb 16, yung bunso, January 16. Ano yung panganay? Ano pangalan ng panganay? Yung panganay, February 16, yung Okay. bunso, January 16. Magkasunod. Oo. Okay. So, nataon. Okay.
So yun na talaga, rason. Kaso, may anak ka na ba? Ilan taon yung panganay mo? 3 years old yung bunso, 1 year old. Ba't dati ba, ano number mo? Dati, gusto ko talaga 6. Si Jaire na. Bakit? Bakit 6? Oo, si Jaire. Tapos yun, sakto, nung nabuntis si Mrs., nanganak siya ng 16, pinalit ako sa 16. Oh, okay. Pero nag-number 6 ka o yan na talaga ang jersey mo na best? Sa Rainer siya, naging number 9 ako. 9. Oo nga, tama. Yung dati, Jeff, sa Barako. Sa Barako, number 6 ako. Number 6. 6. 6, 9, 6. Yung 6 and 9 mo, Jeff, may story. Yung 16, di ba? May story, O, paborito mo lang talaga yung dalawa na yun? Hindi, binaliktad ko lang yung 6. Pero bakit 6 ka dati? Bakit 6? Idol ko si Penny Hardaway sa Team USA, number 6 siya nun Si Peña, ang idol mo. Purang number ni Peña. Penny Hardaway. Penny Hardaway. Okay. Okay. May tanong ka ba, Dens? Hindi, okay na. Okay na ikaw, Nicole? I'm good, thank you. So, congrats ha. O, di pa ba masusundan yung anak niyo ni Donna? Pahinga muna. Pahinga muna. Okay. Pero kumusta health mo pala ngayon? Ay, kumusta yung import nyo? Si Chisim, brother. Nag-practice sa kanina yun Nakita na ba siya? Mukhang okay naman. Medyo may jet lag lang, pero mukhang okay naman siya. Sino kasing galaw niya? Kasing galaw? Nako. Basta mas masipag to. Mas aggressive lang, yun. Paano kung trade kayo ng import Leon Rogers tsaka yan? Papayag ka? Nako, ito na lang muna. Okay, Subukan muna natin. Thank you, Jeff. Jeff, baka gusto mong bumate, yung mga fans mo dyan, tsaka yung mga kamag-anak natin. Ay, sige, yung mga fans ko and fans ng Rainer Shine, sana magkita-kita Sunday and sa All-Star rin, sana manood po kayo. And syempre, supportan niyo yung programa ni Snowbird. Ay, pa-raffle ka naman ng jersey dito minsan, ha? No, Jeff? Sige, pag may extra ako, balitaan kita. Kahit yung supporter, o kaya warmer. Hindi na nilaban. Warmer siguro, warmer. Yung hindi nalaban, no? Oy, batiin mo si Jeda Matias tsaka si Ronnie, nanonood ngayon. Sino? Si Jeda tsaka si Ronnie Matias. Hello, Matias family. Namimiss ko na kayo. Kumusta kayo? Susunod ako dyan, sabi mo. Saan ba sila? Salamat sa'yo, Jeff, ha? We miss sige. you. Take care. Okay. Si Jeff Yap, yun ang kaganda. Jeff Yap. Jeff Chan. Nasanay ako kay Jeff Yap. Okay, yung barkada ni James Yap. Si Jeff Yap. Okay, basa na. Basta tayo ulit ng text. This one is from J-Rex. Sir Snow, sa PBA po, may rookie showcase din po ba katulad ng Elite and Stars, katulad ng katulad na sa NBA? May rookie blitz pa ba? Ano yan sa rookie showcase? Parang yung... Yung blitz game. Ang alam ko lang ngayon The usual. Greats versus stalwarts. Pag-aalu-aluin sila ron. Okay. Bukas ibibigay ko sa inyo yung schedule ng ating ng All-Stars natin. All-Stars. Yung event na i-host ako, Brad, yung Fun Run on April 5. Kita-kita ko tayo. Alas 5 ng madaling Alas 4 nga call time ko May isa pang request basa pa. dito. Donna May Calo. Hi po, pwede po matawagan si Peter June Simone at pakitanong po kung bakit 8 ang number niya sa jersey. Thanks. Pareho din yung tanong niya. May story ba daw yung mga jerseys ng mga players? Baka magsunod-sunod to Taya mo na ng loto yan. Kaya patapos na tayo 16, 6, 9, ngayon 8. Si Tita Helen Lee, mami ni Paul Lee, nanonood sa atin ngayon. Hi, Tita Helen. Ang bata niya, nakita mo na yan? Hindi pa. Di ba nung napilay si Paul Lee, minamasahe siya nung mami niya? Akala ng mga tao, girlfriend ni Paul Lee. Ganon kabata yung mukha ng mami niya. Okay, si Peter June. Sige, try ko kung sasagot si Peter June Simon, Let's read pa muna. Okay. So, si Arwin Cobar. Hi, Snowbadwa. Sino po sa tingin nyo ang magiging best import of the conference? Thank you and God bless. Ayan. Wala pa. Too early to say. Yung ngayon. Pero what's your guess right now? Nilalaro na ngayon. Yung how do you Howell. Si Howell. Howell. Tapos yung Mace. Diba? Hindi. Na hindi kagandahan si Mace. Yun lang. Si Howell, lahat. Tuloy-tuloy. Consistency. Tsaka yung mga intangibles niya. Okay, next question. Ikaw sumagot niyan. Jason Roma Rubio. Okay. Snowbad, naging assistant coach po ba si Bong Ramos ng Barangay Ginebra San Miguel? Thanks. Yes.
Yes po, nung araw, nung panahon ni Coach Bata pa siya. Alan Kaidig. Okay, si Leo Talampas, tinatanong niya, musta na yung deal na Babo Trade? Wala pa po yan. Wala pa. Pero mukhang we don't work out, no? Type din ng Global Port, pero mukhang wala pa sagot yung Ginebra. Hindi ko alam kung nag-alok na sila sa Ginebra, but definitely it's not Ginebra who will initiate the talks. Yeah. Pero mag-aalok ba global ngayon? Hindi mo. Kasi Mukhang magkakaroon na naman ba ng tweaking? Willing sila eh. Dahil sabi ni Coach Pito, may gagalaw, may movement. Ganito pa itsura na yun. May movement. May movement. Pare, may movement. Hawig-hawig ka, no? Konting effort lang, no? Papakalbo lang ako. Galing sa labi. Papakalbo lang. May movement. Okay, basa na. Alright, let's read this one from KG. Pabati naman po si Ara Galang ng Lady Spikers. Hi, Ara Galang. Ano na po balita sa Beerman? Ayan, sa San Miguel Beerman naman. Bukas, may game sila. Yan sa Alaska. Sa Binan. Binan. Binyan. Binan. Pagka Binan, referee yun. Oo, ibig sabihin. Hindi ka na pwede. Binan ka na eh. Si Ronnie Natanyos, Binan. Ano ba yan? Okay. Ito na, si Tita Helen Lee, yung mami ni Paul Lee, tsaka yung tatay niya, si Kuya Edwin Lee. Hello po. Ano daw ang height ng import ng Ross? Si Wayne Chisholm. 6'8 po. Nasukat na siya ng PBA, so hindi na siya kailangan dumaan ulit sa proseso. Okay, basa pa. Okay, let's read this one from Paul Cesar Masangkap. Idols no Badwa at Sir Dennis at Pretty Nicole, ask ko lang po kung malaki ba chance ni Jared Dillinger sa Gilas, Pilipinas? Do you think he has a big chance? Sino papalitan? Guard. Sa 2. Guard. 2. Naku. Ang lalo. Jason Castro eh. Sa 2-3 siya po pwede dumukot na Larry kapapalit. Conasher pa doon. Si Gary David pa. Gary David. Mabigat. Hindi, pero ako tingin ko ganito yan, Dense. Ewan ko kung ganito rin pananaw mo. Mukhang ganito rin pananaw mo. Sige, sabihin mo muna. Yung lalaro natin sa World Championship, yun na rin yun. Yung nakaraan. Yung nakaraan. Yung Asian Games, dun malamang magbalasa yan. Ako yun ang pananaw ko, ah. Ikaw, Pwede. Kasi, parang regalo yan eh. Hindi, pero kahit naman hindi ka sumama sa lineup ng Spain, kasama ka sa biyahe. Pero, ang feeling ko ganun nga rin. Na, yung lalaro. Since, malaking issue, Brad, yung ano eh. Yung ginagawa na yung mga players, pag kami, sama-sama kami dito eh. Na kailangan walang iwanan. Dapat tayo sa Spain. So yun, medyo mahirap tibagin. Pero pagdating sa Asian Games, bago-bago na yan. Doon yan sa Tingin ko Asian madaling magpitas. No, Kaya pinagsasama-sama na sila ngayon pa lang. Oo. Tsaka maraming mga willing talaga, yung mga Paul Lee, yan, Jared Dillinger. Talagang... Mas madaling magtanggal nung papunta sa Asian Games kasi yung... Kumbaga wala na rin samaan na loob, wala na lahat, di ba? Na-patronize lahat. Diba? Pero, siguro, kung merong hindi magiging maganda yung laro sa sa FIBA World. Kasi kung talagang lahat, kada pasok, kahit na 5-10 minutes nilalaro, talaga nagpapakita ng maganda, di ba? Okay, basa pa tayo ng mga messages. Okay. Uy, si Boss Lito Alvarez, ha? Kaya yes, sir. Hello, sir. Okay, let's read Philippine this one Airlines. from Christine Marie Bayugo. Diba? Kamusta na si Mark Agiwa po? Ayan, kamusta na si Mark Agiwa? Nag-tweet po siya. Nag-rant siya kanina na parang puro kami na lang papugian. Paano? You know, it's like, we're like, papugian na lang eh. Okay. It's like, when the lights are on, papugian na lang eh. No? On the camera. On the camera, when there's a camera. But if we're in practice, if we only play like we're playing in our practice, unstoppable, no? You know, man? In the practice. That's the good news. That's the good news. That's the good news, man. Yeah. Okay, basa pa. Alright, let's read this one from Mark. Last na, wrap up na tayo. Mark Lorente. Si Kuya Mike Lim, batiin ko lang tsaka si Boss Rudy Yu ng Ever Bilena, tsaka si Siliman, tsaka si Johnson. Happy birthday, Lieutenant? Vicoy. Lieutenant Vicoy. Vicoy, hello. Happy birthday. Ali Vicoy. Let's read this one. Good PM mga idol. Ask ko lang po kung malaki po ba chance ni Joseph Yo sa most improved player. Natakot ako sa tanong mo na yun, yung most pagkakabasa improved player daw. Natakot ako sa pagkakabasa mo, kaya hinahanap ko. Sorry. Malaki. Siyempre, maganda yung performance niya. Okay, magpaalam na tayo mga sponsors. Alright. Tsaka maganda, buhos yun na rin ni Joseph Yo ngayon. Pinupuri siya ng management. Okay? Most improved. We'd like to thank Mr. Giselle
From Ever Belena. Thank you, Mr. Rudy, for our hookup watches. Thank you, Sir Mike, for our Street Couture shirts. Thank you, Mr. Amis Tumang, for our outfits from The Amazing Playground. Thank you, OTD Pilipinas, for some of my outfits. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys so much. Yan, and kay Kuya King Lawrence John Cabilosa, graduate na. Oh, congrats! Congratulations, college siya sa this coming school year. And kay Kuya Mark Irigan, graduate na rin ng elementary, papunta na high school. And kay Kuya Bunso, good job, third year college na in the coming school year. And my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian, Prince Zoe, Mami Bay sa Mama Lau, kay Lola Pasing, Mami G, Daddy Dan, thank you very much sa lahat ng inyong suporta. Ako naman, salamat po sa Barakabal Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at kay Boss Rapi Casio at Ma'am Cherry. Salamat po sa inyo. Sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Abin Rawa, kay Ninong Renato Leader ng Relator sa Travel, Ever Bilena, Mr. Josel Josie, at saka kay Ma'am Kite. Salamat po sa inyong suporta. Ang kinis po namin araw-araw dahil po sa Ever Bilena. At thank you rin kay Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension para po sa aking mga forma wear. Ronald Dulatre, NX Road Warriors, Josel de Guzman ng Globe. Jen David, tsaka Gary David para po sa aking jersey today. At salamat din kay Jose Guzman ng Globe Telecom at kay Epo Kim po ng Smart Communication. Salamat po sa inyo. Sports. Okay. Thank you. So yan na po muna siguro ang ating programa. Tabayanan po News 6. Kasama si Miss Cathy San Gabriel, Atty. Marcus Rhodes at Ralph Obina. Ako po ang inyong Coach Snow Badua. Nicole Ramos. Dennis Principe. Happy weekend everyone. Sports Radio, kalas na tayo. Happy weekend. Narito pa mga tampok na balita sa News at 6.